Alright, okay. Huh? Okay. Don't cheers. Alright, I'll be calling some of my co-speakers today. So let me call Pastor Roden, Coach Beth, and Coach Russell. You may be seated. Maliliit ang chair, ano? Gusto niyo yung malalaki? Yung malalaking chair na lang yan. Palitan mo na lang, Ronnie, ng mga may armrest. Today, I would like to present to you, something that will be easier. Kasi pag isa lang nagsasalita, parang matagal na tayong nakikinig sa isang tao lang. Tapos, whenever you listen, parang gano'n lang, nakikinig lang kayo. Mga kapatid, I would like to revolutionize. Kailangan natin ng revolution. Kailangan natin ng different approach. We need something na magbago sa atin. Hello? Hello? So, I'm thinking of new approaches, new ways, para naman ma-instigate ang mga buhay natin. Lalo na, sa panahon natin ngayon, tumataas ang pangangailangan. Kailangan mas mataas tayo sa nangyayari ngayon. Alright. Kaya, isa sa you may come now on the stage, please. Alright, and get your microphone, the microphone, Brother Edwin, can you prepare one microphone whenever I ask them to speak? Kailangan po natin ngayon mas mataas sa circumstances na nangyayari. At ngayon natin, makikita lalo kung ano ang mga natututunan mo sa buhay. Itong dinadaanan natin ngayon, tulad noong nakaraang panahon, may COVID, at maraming tao sa COVID time, nagpatianod na lamang. Ito looking back na lang, nagpatianod na lamang. Na pag sinabing magpa-injection, nagpa-injection naman. Kung sakasakaling hindi kayo nagkasakit, huwag niyong ipagmalaki na walang nangyari sa inyo. Dahil alam natin, noong nakaraang panahon ng pag-injection ay para sa intensyon ng mga globalists to depopulate, para paliitin ang population. Kaya ang intensyon talaga noon ay maglagay, na something sa injection. Tayo namang mga walang alam, kung ano lang ang sinabi, susunod lang. Kailangan alam natin ang Panginoon sa direksyon ng ating buhay. Mga kapatid, kung sakali naman kayo ay walang nangyayari sa inyo, pero sa States marami, gusto ko lang i-recover to, no? Huwag niyo pong ipagmalaki, naging blessing lang po dahil sa bandang huli, hindi kayo inabot. Alam ko na hindi dapat tayo nagpa-inject. Ngunit marami ang nagmamatalino dahil akala nila matalino sila. Pero sa totoo lang, ngayon, kung makikita ninyo, lahat ng mga scientists, they talk about it that the injection given sa panahon ng COVID time was for us to be depopulated. Pag sinabing depopulate, babawasan. So ano ibig sabihin nun? Talagang naglagay sila ng something para sa ikasasama ng health. Kaya marami ang mayroong koneksyon sa heart, wala namang sakit sa puso, bigla na lang na heart attack. Meron kaming kilala sa FKC. Siya, si Aurelio, na kung saan, sinabi niya, wala naman siyang sakit. Ang ganda ng katawan niya. Bigla na lang. Pero puri ng Panginoon, nagsusurvive ngayon. Mataas ang kanyang pananaw, kaya nakaka-recover. But the point is, ngayon naman, sa panahon natin ngayon, na naapektuhan ang ating kabuhayan.
itong ating natututunan sa loob ng church ay hindi hiwalay sa ating pamumuhay sa physical. Ang buhay man natin ay nasa regular o minsan ay mayroong mga tinatawag na sitwasyon tulad ng COVID time, na yun naman may sitwasyon sa economics natin. Isa lang po ako magsalita. I just want you to know. Tayo po ang kauna-unang bansa sa buong mundo na nagbigay ng state of energy emergency. Kaya sikat na naman ang Pilipinas. Trending. Now, alam niyo po na ang sitwasyon natin ngayon, mahusay na lang tayo mga ibang Pilipino talaga. Pero yung mga economists natin, marami nang iniisip. Ngayon, gusto ko po na sa panahon ito, marami sa atin ang totoong gumagawa ng pagtatagumpay. Kaya ang itinuturo po natin dito, alright, ay hindi yung ating Diyos lamang na pag pumunta ka sa langit. O yung Diyos lamang na kapag may sakit ka, hihiling ka lang ng kagalingan. Pag may problema ka, hihingi ka ng solusyon. Hindi po yun. Meron po tayong Diyos na kung saan ay totoo na nabubuhay sa ating buhay. At ang kanyang layunin, okay? At ang kanyang layunin ay malalim. Malalim po ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. Hindi po ito'y katulad ng mga narinig natin mula noon na para bang magpakabait ka lang, pupunta ka sa langit, pupunta ka doon at may bahay ka, pagkatapos mo, wala ka ng problema, hindi ka na iiyak, hindi ka na mamamatay, wala ka nang gagawin, kundi ikaw ay magpupuri na lamang, tapos pupunta ka na lang sa bahay mo, wala ka nang gagawin. Napakaliit para sa Diyos na totoo. Hindi po ganyan ang buhay. Pag ganun po ang buhay na hinihintay nyo, boring. At hindi po ganun kababaw ang Diyos para likhain tayo, ikaw, ako. Huwag nyo po paliitin ang Diyos sa mababaw na kaisipan na isinubo ng relihiyon noon hanggang ngayon, at kung kakainin nyo yon, hindi po ako sasama. Amen. At kung hindi rin kayo magpapakababa sa ganong pananaw, sumama po kayo sa isang mataas na Diyos na totoo. Kung naiisip niyo po ang naiisip ko, na kayo bibigyan lang ng bahay na ginto, mga kapatid, ibang klaseng Diyos yan. Hindi po gano'n kababaw kung bakit ka nilikha ng Diyos. Malalim po ang paglikha ng Diyos sa iyo. Kaya huwag mong bababawan ang iyong pamumuhay. Now, dito po sa loob ng church, nais ko po lahat ay maging malinaw sa inyong mga mata. Hindi physical, kundi mata ng iyong kaalaman. Mata ng iyong perception. Na kung saan makakakita ka sa loob ng isipan mo ng isang pananaw na totoong-totoo. At doon ka kakapit na mayroong malaking pag-asa, hindi lang pag-asa, kundi paniniwala na ito nga'y tunay. So, katulad ngayon na ating dinaraanan, gusto ko po kayong matuto na ang mga natututunan nyo rito ay hindi lamang sasabihin, pag ako pumunta sa langit, yun na lang gagawin ko. Hindi. Kaya po tayo ngayon may kaalaman para magamit natin sa panahon ng ating pamumuhay sa katawang binigay ng Diyos sa atin. Ulitin ko, ang inyong mga paniniwala ay dapat na inyong pakinabangan habang kayo ay may katawang dinadala. Naintindihan po ba? Huwag mo kayong mag-accumulate ng knowledge na wala namang dinadalang karanasan.
Sapagkat once mahiwalay ka na sa katawan, mag-iiba na po ang inyong world, sphere. So kung kayo man ay natututo ngayon, sapagkat kailangan mong matuto dahil meron kang katawan na dinadala. At kaya ka natututo para sa katawan mong dinadala ngayon upang sa ganoon magkaroon ka ng karanasan. Karanasan na talagang iyon ang kailangan mo sa ibaba ng mundo. Ngayon, sabay-sabay tayong meron daranasin dahil may nangyayari sa Middle East. Tapos tumataas ang mga presyo. Meron tayong magagawa sa buhay natin. Kaya ngayon, itong mga bagay na tinuturo ko, hindi ito para lamang ilagay sa isipan, kundi ito ay dapat ilabas sa karanasan ng buhay. Ang mga nakakaintindi, magsabi ng malakas ng Amen nga. Ngayon, alright. Purihin ang Panginoon. Sisimulan ko na po. Ako po ay maglalagay ng ilang mga kasama ko dahil pag ako na nagsasalita, meron po tinatawag na nature na isa lang ang tono ko, isa lang ang way ko. So parang, kahit anong galing o husay or subject-oriented ka, isa ka pa lang din. Kaya ako po ay willing din naman na gawin ang lahat para madaling matuto kayo. Madaling yung matanggap. Ang kailangan ko lang sa inyo, kayo po'y maging totoong taga-sambot, taga-salo. Habang kayo ay nandadiyan, talagang pakinggan ninyo na nakalagay, faith cometh by hearing. Talagang dapat sambot ninyo. You hear. Faith cometh by hearing. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. And hearing by the word of God. I-hear mo talaga yung pag nasalita ako, hindi lang yung salita ko marinig mo, kundi doon sa salita ko, may marinig kang word ng Panginoon. Yun ang hintay mo. Habang ako'y nagsasalita, mayroong salitang magsasalita sa iyo. Kung wala kayong narinig habang ako'y nagsasalita, ang mangyayari po sa inyo ay nakikinig lang kayo. So, hayaan nyo na faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Now, umpisahan ko na po. Ako po ay nagbibigay ng ilang linggo na hindi ko po tinigilan. Nawa, nalalaman nyo. Siguro ito yung magiging ikatlong linggo dahil isang linggo ako po ay naimbitahan. Ang akin pong gustong talagang i-hammer down, pag sinabing hammer down, gusto kong palubugin na parang isang pako na gusto kong lubog talaga. Ito'y pasok na pasok sa isipan nyo, ay patungkol sa tinatawag na mirror of life. Mirror of life na ang ibig sabihin, alright, okay? Ang mirror of life ay sinabi ng Panginoon sa Proverbs 23 verse 7. Sabi roon, as a man thinketh in his heart, so is he. As a man thinks. So pag ikaw nag-iisip sa loob, kung ano yung nasa loob mo, so is he. Siya kang magiging. Ibig naman na magiging so is he sa labas. So meaning to say, merong sinasabing loob at labas. So in other words, ito yun. As within, kung ano ang loob, so without. Ano ang loob, gayon ang labas. Now, intindihin po ninyo mabuti na tayo po ay nilagay ng Panginoon, alright, nilagay, parang may story muna to, may story. Tayo po ay nagsimula sa espiritu, so hindi tayo originated na katawang agad. Ang original nating pinanggalingan ay isang espiritu na nasa isip ng Diyos. Noon pa man, ikaw ay isa ng nilikha sa isipan ng Diyos. So, pag sinabi mo, kailan ka nagsimulang nilikha, hindi ka nilikha ng Diyos nung ikaw ay pinanganak ng nanay mo, kundi tayong lahat ay sinimulan ng Diyos mula pa sa Kanya. So ngayon, dahil ang Diyos ay Spirit, at sa loob ng Spirit ng Diyos ay naroon din tayo, so lahat tayo ay Spirit, wala pa tayong katawan. Dahil wala tayong katawan, paulit-ulit ko itong kinukwento, wala pa tayong karanasan. Nakakaintindi po? Sa Espiritu, wala kang karanasan.
So, isipin mo, ikaw ay nasa Espiritu noon. Ngunit, sa loob ng pagiging Espiritu mo, meron ka ng awareness of everything. Aware ka. Dahil ka nga Espiritu, ang lahat-lahat ng mayroon sa Diyos ay nasa iyo. Dahil doon pa lamang, ikaw ay ginanap na ng Diyos na katulad niya. Lamang, ikaw ay nasa loob pa ng Diyos at nasa Espiritu state. Kung anong klaseng Espiritu yon, we don't have any idea. However, by the infinite grace ng God, siya rin ang nagbigay sa atin na magkaroon ng tinatawag na karanasan. At ang karanasan ito ay isang pagpapala. Isa lang nakaintindi. Gusto ko munang tuloyan niyo ito bago ako magtatanong sa kanila. Dahil gusto kong iba-iba ang pananaw, maibigay nila. So ikaw, isipin mo, galing kang Espiritu. Binigyan ka din ng Diyos ng katawan. Dumaan ka lang sa nanay mo. Nakinilala mo ang nanay. Nakinilala mo ang tatay. Alright? There is an order in the physical realm. Kaya lang, hindi ka nagmula sa panganganak ng nanay mo. Nagsimula ka doon sa eternity past na ikaw ay kanya nang pinili. Kung pinili ka, ikaw ay nag-e-exist. Lamang, ang existence mo ay sa spirit na puno-puno ka ng awareness, ngunit awareness na wala ka ng karanasan naman. So, mahalaga ba magkaroon ng karanasan? Mahalaga. Unang nakalaw ang Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, naglikha siya ng buong sansinuko. At ang buong sansinuko na ito ay para lamang sa earth na kanyang lilikayin. Kaya, in the beginning, God created the heavens or the skies, the universe. Pero, iniwalay ang universe at saka earth. In the beginning, God created the heavens and the... So, magkaiba. Sabi mo, si Dokita. So, yung earth ay saka lamang ginawa noon ang heavens ay prepared. So, meaning, ang sansinukob o ang universe ay lalagyan lang ng earth. Naiintindihan? Now, naglalagay ang Diyos ng ganito para magkaroon ka ng karanasan. So, naglagay ang Diyos ng parang malaking sisidlan at lumalaki pa, pero para lamang palang universe sa earth. At ang earth, are you listening? At ang earth, ilalagay naman ng Diyos ang tao sa, ulitin ko, ilalagay naman ng Diyos ang tao sa, therefore, ano ang purpose ng universe? Para lalagyan ng earth. Ang earth naman, ginawa para tirahan ng tao. Are you with me? At ang tao naman ay ginawa para maging bahay ng... So, ganon ang kabuuan ng layunin ng Diyos. Ngayon, since ang tao ay spirito,
kailangan niyang magkaroon ng karanasan. Sumigaw na nakakaintindi. Ang mga nakakaintindi ng amen. Amen. Mas malakas. Amen. So, ikaw, narito ka sa ibabaw ng mundo, hindi mo alam yan. Nandito ka para magkaroon ng ngunit hindi ka marunong kumuha ng karanasan. Lahat tayo ngayon, mga mangmang. Bakit ko sinabi mangmang? Dahil ang madalas natin nararanasan ay puro pangit. Na ngayon, pinangalanan natin ng mundo ng lugar ng mga kapigatian. Ngunit ang mundo ay hindi ginawa ng Diyos para lugar ng kapigatian. Ginawa ng Diyos ang earth para sa magandang karanasan ng tao. Ngunit ang tao lang hindi marunong mabuhay sa babaw ng mundo. So walang kasalanan ng earth. Ang naliliwanagan nga magsabi ng Lord, thank you. Ngunit nauso na ang mundo ay lugar ng kapigatian, mga bagay na napakasaklap na nangyayari, mga buhay na parang magulo, na buhay na parang bang puno ng tigid ng pigati, sakit, ano pa man yan. So ngayon, sinubukan tayo ng reliyon, may magandang lugar kaysa sa earth. Ang pangalan niyo ay langit. Siyempre, ikaw na nandito sa ibang ng lupa, alam mo naging karanasan mo, at ang akala mo, ang dahilan ng iyong mga kasakitan sa ibabaw ng mundo, na nakatira ka sa mundo, so meron pa ng lugar na kung saan, hindi ka na magkakaroon ng karanasan katulad nito. At isinubo sa iyo, ikaw naman, bio, tanggap lang. Dati yun. Buti na lang, matalino na tayo ngayon. Yung mga ibang na tumatanggap pa, sana naman magising. So, sinubukan kang doon sa langit, maganda. Wow! Maganda ba ron? Maganda raw. Pero pag sinabi ko, gusto mo nang pumunta ron, ayaw! Parang walang logic. Kung maganda ron, dapat nag-uunahan na tayo pumunta ron. Isipin nyo, kung totoo talaga. Kung maganda ron, dapat nag-uunahan na tayong umalis. Parang hindi ako naintindihan. Ayaw yung tanggapin. Noong unang panahon, sikat na sikat ang Amerika. Parang ganun lang. Maganda raw pumunta sa Amerika. So lahat puntahan doon para mag-citizen. Lahat ang gusto pumunta sa Amerika, di sige pumunta. Naniwala naman sila talaga. Kung totoo parang ganun ang langit, bakit hindi tayo nag-uunahan? O sino gusto unang pumunta sa langit? Wala kang makikita magtataas ang kamay. So, in a way, hindi ka sure. Pero sinasabi sa iyan, maganda sa langit. May bahay ka doon. Ano kaya wifi mo? Ano kaya TV mo? Ano kaya refrigerator mo? Ano kaya table mo? Meron ka bang kama doon? Mga kapatid, gising na ba tayo? Gising na ba tayo? So ngayon, balik tayo sa earth. Ang earth ay karanasan. Dinala tayo ng Panginoon para magkaroon ng karanasan na kung ano yung tinanim niya sa iyong espiritu. Kaya lang, nagkatawan tao ka. So ngayon, hindi ka na pure spirit. Ikaw ay binigyan ng katawan. At ang sabi ng Diyos ngayon, let us make man. So ikaw ay spirit, pero nung dadaling ka niya sa loob ng mundo, gagawin ka niyang may katawan.
Hallelujah. Bakit kailangan may katawan? Kasi yung katawan ang magdadala ng karanasan. So may requirement para magkaroon ka ng karanasan, kailangan magkaroon ng body. Dahil ang loob ng creation, may kanya-kanyang body. Merong body ang stars, may body. Alright, ang planets, sa loob ng earth, may different kinds of body, may plants, animals, ang katawan ng tao, may kanya-kanya siyang katawan. So, kailangan mayroon physical embodiment. Sino nakakasabay sa sinasabi ko? Woo! Now, ang sinasabi ko ngayon, alam niyo ba na napakalaking karangalan na ikaw ay nandito ngayon sa ibabaw ng mundo? Lahat na nakakalam ngayon, magsabi na amen! Now, ang sitwasyon mo na ngayon ay paano humanap ng magandang karanasan. Yun lang. Pag hindi ka marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo, ang dadanasin mo talaga ay puro negative. Hindi dahil ang earth ay isang place ng kasakitan, kabiguan, kapigatian, kahirapan. Hindi! Sabi mo nga sarili mo, hindi. Dinala ka ng Diyos dito, ang una, nais niyang maranasan mo ang lahat ng tinanim niya sa iyo. Yung espiritu mong makapangyarihan, nilagyan lang ng damit na katawan. Sapagkat kung walang katawan, are you with me? Paano ko malalaman na ito'y smooth, ito'y magaspang? Hindi ko maranasan yun. Are you with me? Paano ko malalaman na pag kumain ako ng chocolate, matamis at masarap? Sino nakakaintindi? Paano ko malalaman na kapag ikaw pala yung minahal, may mga binibigay sa iyong favor. Madadama mo. Bibigyan ka ng flowers. Paano mo madadama yun kung nasa spirit ka? So, ang dami mong mararanasan. Are you with me? Are you with me? Now, however, dito sa loob ng mundo, sabi ng Panginoon, pag marunong kang mabuhay, mararanasan mo yung magaganda. Pero pag hindi ka marunong mabuhay, ito yung gitna, bababa ka at lahat ng mararanasan mo ay puro kapighatian. Sino na nakaintindi? Naintindihan na? Sumigaw naman ng amen. So now, since alam mo na, tanong, ano ngayon ang nararanasan mo? Ang sasagot niya, ikaw lang ng totoo. Pag hindi mo sinagot yan ng totoo, niloloko mo sarili mo. Sino gusto? Ako'y nagtatanong, kasi ganun din ang Panginoon eh. Gusto mo bang gumaling? Sa inyo, sino gusto makasumpong ng magagandang karanasan sa buhay? Taas ang kamay. Huwag mo yung ibaba. Pakita mo lang na gusto mo talaga. Yung mga ayaw, ayaw mo lang. Huwag mo lang silang pilitin. Kung ikaw talaga, taas mo lang kamay. I-feel mo lang na gusto mo talaga. Buti nga, binibigyan kita ng pagkakataon itayo, itaas mo yung kamay mo eh. Yung mga ibang magaganda na buhay, tataas pa nga ng kamay, gusto pa nila, mas maganda. Ikaw na nga. Ngayon, gusto ko lang madama mo, tinataas mo kamay mo ngayon, kasi ngayon ang panahon na kung saan namumulat ang iyong mga mata, at dito ngayon, kahit ano ang nangyayari, kahit ang meron pang mataas yung mga presyo, maganda ang iyong dadaanan karanasan. Lahat ang mga magsasabi ng ganito, sabi mo, thank you Lord Jesus. Put your hands down. Tama yan ha.
Pag sinabi ko, hands down sa kanilang bababa, huwag kayong bababa agad. Dapat, pag sinabi ko lang, dahil ako nagsabing taas ang kamay, ako yung magsasabi ng baba ang kamay. Marunong ba kayo sumunod? Good. Now, so, kapag gusto mo magkaroon ng karanasang maganda sa ibabaw ng lupa, hello? Hello? At kung marami kang naranasang parang pangit, pwede mong palitan ang iyong karanasan. Yan ang magandang balita. Yan ang magandang balita. Sino gusto itaas ang antas ng iyong karanasan? Itataas mo na. Taas mo na ang kamay mo. Gusto mo itaas ang antas ng iyong pananaw, ang iyong karanasan. Now, natututunan mo to kahit isang oras lang na message. Baba ulit ang kamay mo. Ganito yan. Now, alam mo na niligay ka ng Diyos sa panahong ito para magkaroon ng karanasan. Galing ka sa isang espiritu na kung saan galing ka doon na wala kang karanasan, wala kang katawan, ngunit binigyan ka ng katawan. Ito nga lang, minsan nagtanong ako, Lord, bakit ba ako dito napunta sa Pilipinas? Pero hindi ko na gustong tanongin. Mas maganda rito. Sabi mo, mas maganda sa Pilipinas. Sumunod na kayo, mas maganda sa Pilipinas. Alright. Alam niyo ba kung bakit kayo pinapunta rin sa Pilipinas? Dahil mas magaling kayo. Sabi, amang pumalata, mas magaling kayo. Alright. Now, so ang ibig sabihin, ang kailangan mo lang pala, ay kailangan matutunan mo, ano ba yung mga prinsipyong dadaanan mo sa mundong ito na dapat kapag ikaw'y dumaranas, ang masasagap mong karanasan ay magaganda. Meron ka dapat pinupuno. Huwag yung nararanasan mo lang tapos wala kang alam. Uulitin mo ulit yung karanasan mo pangit kasi wala kang alam. Uulitin mo na naman. Tapos, naka-4 na beses ka inuulit mo mga pangit na karanasan. Ngayon, ilalagay mo ang level, mamarkahan mo ang mundo, sa mundo mo nilagay, na pangit talaga mabuhay sa baba ng mundo. Hindi yun! Ikaw ang hindi marunong mabuhay sa baba ng mundo! Ngayon, tatawagin mo na sarili mo, marunong na ako mabuhay sa baba ng mundo! Pakisabi mo sa katabi mo, ako marunong na. Sabi mo. Alright? Now, ito yung unang-una, at marami pa akong dadalhin. Ang unang-una, pakinggan nyo maigin. Sa ibabang mundo, ganito ang ginawa ng Diyos. Lumikha siya ng tao, galing sa Espiritu, niligay niya ang lahat ng mga bagay ng katulad ng sarili niya sa tao. Ngayon, nung siya ay nagkatawang tao, are you with me? Dala-dala ng tao ang makapangyarihang espiritu na kung saan pinagmulan niya sa Panginoon. However, pag ikaw ay nagkatawang tao dito sa baba ng lupa, malilimutan mo. Malilimutan mo ang mga nalalaman mo sa Spirit. Katulad ng Panginoong Yesus, nung siya ay nagkatawang tao, nagsimula siya sa bata na siya man ay walang alam. Ang ating Panginoong Yesus, nung siya ay pinanganak, nagmula siya sa pasimula. Hindi siya yung Diyos na nung siya ay pinanganak, alam niya agad na siya ay ganoon. Naiintindihan po ba ako? Kung ano ang ginanap ng Panginoon, na siya ay nagkatawang tao, pero siya ay Diyos na. Siya ay Diyos sa Triune God na nagkatawang tao. Nung siya nagkatawang tao, hindi niya muna nalaman na siya pala ay galing doon. Ngunit sa kanyang paglakad sa buhay, siya ay unti-unting nabuksan. Siya ay unti-unting nagising. Nalaman niya na kung sino talaga siya. Nalaman niya na siya lamang mayroong katawang tao.
Ngunit ang katotohanan sa kanya ay meron siyang spirit na nanggaling sa Ama. Mga kapatid, magandang balita. Sabi ko na, pinagmulan ninyo ay sa Espiritu ng Diyos at kayo Spirit sa Spirit ng God. Are you with me? Mga kapatid, kayo din ay nilagyan ng katawang tao sa pamamagitan ng panganganak ng inyong mga magulang. At habang kayo'y nandito, dapat lang ninyong maalala kung sino kayo. So, isang bagay na mali sa ating pamumuhay sa ibabaw ng mundo ay nabubuhay ka na hindi mo kilala kung sinong tunay na ikaw. Pastor, baka pwede mong dagdagan yung bagay na sinabi ko na marami sa atin nabubuhay na hindi alam kung sinong tunay na ikaw. Ano ba ang magiging repercussion nun pag ang isang tao nabubuhay na hindi siya tunay na ikaw? Tayo ka. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli palakpakan natin ang Panginoon. Yung binabanggit ni Pastor kanina patungkol sa atin, yung pagkilala natin sa ating sarili, yan yung isa sa napakalaking kakulangan sa ating mga sarili. Yung hindi natin kilala kung sino talaga tayo. At madalas na natin ito naririnig, simula nung tayo nakapakinig sa mga pagtuturo, na napaka-importante na kilalanin mo ang tunay na kung sino ka. Kasi dito sa ibabaw ng mundo, tayo ay pinalaki, ibinulat, tinuruan, hinubog ang ating kaisipan sa pagkilala sa ating mga sarili base sa kung ano yung kinalakihan o kung ano yung kinamulatan natin physically, materially. So, in-educate din tayo ng ating sistema kung sino tayo at kung ano tayo. So dahil doon, lumayo tayo ng lumayo sa katotohanan ng kung sino talaga tayo. At yun yung pangunahing dahilan kung bakit ang ating mga karanasan ay naging iba-iba at naging limitado. Kaya lahat tayo ngayon ay nabubuhay, kumikilos, gumagawa, umaakto sa buhay base sa ating kani-kaniyang konsepto o pananaw sa kung sino tayo sa ating mga sarili. Amen? Kaya iba-iba ang karanasan. Pero maniniwala ba kayo na mula nung nilikha ng Diyos ang tao, isa lang ang gustong maging karanasan isa lang ang gusto ng Diyos na maging karanasan ng tao. Isa lang. Sumasangayon po kayo doon? Isa lang. Hindi pinlano ng Diyos na magkaroon tayo ng iba't ibang karanasan o kanya-kanyang experience dito sa ibabaw ng mundo. Now, let me prove that. Nung unang kinirate ng God ang tao, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa tao ay, sabi doon, you are to rule and to take dominion. So, yun yung experience. Ibig sabihin, ang tao ay nilagay dito sa ibabaw ng mundo to rule, to take dominion. Tama? Yes, To tama. subdue. Tama, galing. Amen? Good. Okay? And to replenish. So, ibig sabihin, ang tao ay may gagawin sa ibabaw ng mundo. At kung ano yung gagawin niya, yun yung experience niya. Amen. So, hindi inilagay ng Diyos ang tao dito para ang tao maghintay ng mangyayari sa kanya. Tama. Siya yung nilagay dito sa ibabaw ng mundo. Siya yung gagawa. Wow. Good. Siya yung gagawa ng gusto niyang mangyari sa buhay niya. Nakukuha po ninyo? Yes. So, ibig sabihin, the first responsibility of man is to produce or create his own experience. You are not here to be experienced. Kumbaga, hindi ka narito para maghintay ng kung ano lang yung mangyayari sa iyo. Oo nga. Otherwise, kapag ka ganun ka sa mundong ito,
ikaw ay nasa kalagayang tinatawag na victim Victim. or biktima. Ibig sabihin, maraming taong ganyan ngayon na wala silang kinukusa o ginugusto o iniintensyon na mangyari sa buhay nila. Bagkos, ang ginagawa nila, naghihintay at hinahayaan na lang nila na ang mga nangyayari sa kanila ay kung ano na lang yung iniepekto ng mga nangyayari sa paligid niya. Kaya maraming tao ang nagsasabi ng hindi masarap sa mundong ito, malupit ang mundong ito, hindi patas sa mundong ito. Kasi nga, hindi mo ginagawa yung trabaho mo ayon sa iniuutos sa iyo ng Panginoon. Which is going back in Genesis, you are to rule, to take dominion, to multiply, to replenish. Meaning, you have to take all the responsibility in creating and producing your own Wow. experience. Beautiful. Beautiful. So, ang experience, hindi po hinihintay. Iyan ay ginagawa. Kine-create mo yan. Beautiful. I-create mo yan, ikaw. Kaya ito yung last kong sasabihin. Good, good. Why the Lord says that there is nothing impossible to him who believes. Walang imposible sa sinumang naniniwala. Bakit sinabi ng Panginoon sa atin yan? Kasi kailangan alam mo na walang imposible kung ikay maniniwala at yan ang magiging basihan mo para gawin mo at puntahan mo kung ano yung buhay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Pinangawakan mo yung salita ng Diyos na walang imposible kung maniniwala ka. Ibig sabihin, kung alam mo yan, ikaw na ngayon ang gagawa at hakbang papunta sa mga karanasan na gusto mong maranasan. Kasi nagkaroon tayo ng kaisipan na imposible yan, hindi pwede yan, malayong mangyari yan. Nako, ang hirap niyan. Kaya hindi tayo humahakbang para gawin at puntahan yung gusto natin. Kasi ang nasa isipan natin, hindi natin kaya yan. So, ang nangyayari, wala kang karanasan na ikaw mismo yung gumagawa. Ang lahat ng nararanasan mo ay epekto na lamang ng mga nangyayari sa paligid mo. Pastor Randel, baka Yeah. akala po natin baka akala natin ang Diyos ang gagawa para sa atin. Hindi po, Pastor. Yo. Hindi po. Ganyan dati kasi naintindihan natin, mananalangin ako, pero ang Diyos ang gagawa. Ganun po, Pastor, yung nangyayari nga. Madalas, hinihintay na lang natin na, Lord, ikaw nang bahala sa akin, kung anong kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos. Pero ngayon ko, ako personally, ngayon ko naintindihan na dati-dati, ganun tayo eh. Lord, bahala ka na. Ikaw na bahala. Alam mo naman yan eh, kung ano yung makakabuti para sa akin. So, meron naman tayong gabay na ang salita ng Diyos. Yan na yung pinaka-guidance natin. At kung binabasa natin ito, alam naman natin kung ano yung mga bagay na mabubuti na pag ginawa natin, makakabuti sa atin. Pero hindi ang Diyos mismo, Pastor, ang magkukusang magbigay sa iyo ng karanasan. Ikaw ang magdidesisyon niyan. Oo, maganda yan Hindi mismo ang Diyos ang magbibigay ng karanasan. Yes. Beautiful. Tayo ang magdidesisyon nun. Paano kung ang mga tao ay tamad magkaroon ng karanasan? Eh di sila ngayon, magiging karanasan nila, Pastor, kung ano yung mga sitwasyon na nangyayari sa kapaligiran nila. Kumbaga, you fall as a victim. So, kaya pangit ang nangyayari sa maraming buhay. Ngayon ko naintindihan ng Diaba, nakikinig ako, Pastor. Kaya maraming karanasan natin, hindi maganda, kasi hindi natin pinupuntahan yung totoong gusto natin. Nakukuha po natin mga kapatid, hindi natin hinahakbangan, hindi natin tinatapangan, hindi natin nilalakasan ang loob natin kasi takot tayo. Dahil hindi natin natatanggal yung kaisipan na imposible yan, na hirap yan. Pero kung alam mo talaga na ang Diyos ay nasa sayo at alam mo na walang imposible sa Diyos, walang imposible sa iyo dahil nasa iyo ang Panginoon, ikaw ang magkukusa. Kaya tayo pinagdi-desire. Kaya pala ganito, dapat maintindihan natin na ang pamumuhay sa ibabaw ng mundo, bagamat ang Diyos natin ay makapangyarihan, pero Amen. hindi niya gagawin Hindi po, Pastor. That is isang bagay yeah, na hindi mo naman gustong maranasan. hindi gusto maranasan. Dapat ikaw ang Magkukusay. Kung mo gusto doon. Because God is respectful of kaya our nga dinala sa free will. ibabaw ng mundo para magkaroon ng karanasan. Yes po, Pastor. Hindi siya para ang gagawa ng karanasan para sa atin. At hindi mo rin lalo, Pastor, kinakailangan hintayin na may nangyayari sa paligid mo para lang magkaroon ka ng karanasan. Ang Ang nangyayari doon, ikaw ngayon ang kinokontrol ng circumstances mo, which is ikaw dapat yung nagko-control ng circumstances mo. Ikaw ang nagkikreate noon. Pero sa palagay mo, ang dami mga ganong kaisipan sa Kristiyano dahil akala nila, Well, since ang God nila, ang God natin ay Mhm. magaling,
So, hindi tayo pababayaan. Pero wala naman silang ginagawa. Yes, marami po talagang ganun, Pastor, ngayon because of what you call Pero religious... hindi naman dito yun. Wala dito Ay, yun. wala dito. Yun ang the best dito. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sigurado ka na? Ay, madali, sigurado. Sigurado ako dyan. O, palakpak naman. Wala daw dito nun. Mga kapatid, I just want you to know na isa sa dahilan kung bakit tayo hindi marunong makaranas na maganda sa ibabaw ng mundo, naramdaman niyo na? Dahil mali ang pananaw mo sa sarili mo. Sino magsasabi na, ganun pala. Taas ang kamay. Alam niyo, pag sinabi mo, ako'y ganito lamang, ikaw naglalagay ng limitasyon sa sarili mo. Mga kapatid, alam niyo ba, kung sino may mas mataas na pananaw, siyang meron nakukuha sa ibabaw ng mundo? Sa totoo lang, mga kapatid, Kristiyano o hindi Kristiyano, pag mataas ang pananaw sa kanyang sarili, may nagagawa. Kaya nga, ang Panginoon, pinatataas niya ang pananaw mo. Pero parang ayaw mo itaas ang pananaw mo sa sarili mo. Mga kapatid, pag sinabi ko, magaling ka, dapat i-feel mo, I am good, I am great. Alright, sino nagsasabi na magaling ako? Taas ang kamay. Pakisabi mo, magaling ako. Mahusay ako. Kaya ko. Yun ang ibig sabihin, kailangan i-feel mo. Kaya ko magbigay, mag-share ng Word of God. Kaya ko magbigay ng time para may kaluluwa madala sa Panginoon. Kaya ko yumaman. Mga kapatid, kahit sa gitna ng krisis, pwede ka pa rin yumaman. Sumunod sa amen. Sumunod na amen. Alam niyo, kadalasan lang talaga, ang isa sa mga umaharang para hindi mo makilala ang sarili mo ay yung created persona mo. Itong created persona mo, kilala mo ba yan? Sister Beth, kilala ba nila yung created persona nila? Gusto mo bang magbigay ng pananaw? Ano yung, bigyan nyo nga, malaman ko kung ano yung creative persona sa idea mo. Coach Beth. So, good morning. Nasa creative persona tayo. Dahil nga, yun talaga yung pinaka number one na ano man yung ating dinidesire na nahaharang. Hinaharang dahil yung ating creative persona ay napakalakas. Oo. Kahit nagde-desire na tayo, tayo mismo, nag-desire na, gusto kong yumaman, gusto kong makarating dun sa lugar na yon. Pero pag kapaa mo sa bulsa mo, ay, wag na lang. So tayo rin ang pumatay sa ating desire. Kasi mayroon tayong creative persona na, negative and positive din. Kaya tayo pa rin yung mamimili kung ano yung pipiliin natin. Yung positive ba na para sa atin, na makakatulong tayo, o yung negative ba na tayo mismo, na ilulugmok din yung mga created persona na yan. Kaya, meron pa ba ditong mga very strong created persona? Yeah. O wala na. So, super blessed tayo dahil yung mga created persona natin, yung mga strong personality natin, yung mga strong character natin na yung walang makakatouch sa atin, unti-unti na yung nawala. Or talagang tinanggal na natin. Depende yun sa mensahe na narinig natin, revelation galing sa Panginoon, kung paano natin yun dalhin sa sarili natin at tayo mismo makarealize na may mga created persona tayo na hindi nakakatuwa, tatanggalin natin yun. Kasi walang kahit sino pwedeng magsabi na magbago ka, tanggalin mo yung Coach yung Beth, pangit na ano ba ibig sabihin ng attitude. creative persona? Para maintindihan lang. Ano ba ito? Yung created persona natin, Pastor, yun yung nung pinanganak tayo, nung magulang natin, ay wala pa tayong muwang. Pero, habang lumalaki yung bata, nagkakaroon siya ng sariling, sabi nga, yung attitude, yung character. Tapos minsan, nakukuha pa natin sa, yung kung sino yung kasama natin. Halimbawa, nakakasama natin mga basaguliro. Siyempre,
ano din tayo yung di ako patatalo. Pag basagulero sila, ako din. So, pag mabait sila, ay mabait din ako. Pag ang kaisipan ng nakakasama ko, payaman, mayaman din ako. Kung saan ka, kumbaga nga, tayo mismo talaga nakaalam sa sarili natin na kung ano yung tina-target or yung goal ng ating future. So, ang creative persona natin ay yung pagkakilala mo sa sarili mo. Opo. Kunyari, ikaw si Beth, ako si Rene. Yung kabuang Rene ko, creative persona ko lang yon. Hindi ako yun. Hindi yung totoong ako yun. Parang merong word ka sinabi nun eh. Then, pakisabi mo yung it is not, meron ka sinabi, yung sinabi mo na, say it. Pakinggan naman Yun, natin. yun. May nakikita ko lang kay sa kami ni Pastor during our... Sabi mo lang agad yung sinabi mo. Yung I am not who they say I am in the physical, Oo. but I am who I am in the spirit or in the spiritual world. Ulitin mo pa. Sa Tagalog na. Sige. Ako, hindi ako kung sino ako sa physical na buhay ko. Na nakikita mo na lang. Na nakikita. Ulitin mo yun, ulitin mo. Hindi ako sa kung sino ako sa physical na buhay ko na nakikita Mo. ko. Ay, ito ko nakikita nila. Nakita nila. Nakikita nila. So, hindi ako sa kung ano ang nakikita nyo sa physical na buhay ko. Hindi ikaw yan. Hindi ako to. Oo. Dahil ako ay kung ano ang nakikita ko, kung sino ako sa spiritual realm. Ulitin mo. Parang naintindihan na nila eh. Naintindihan nyo, hindi pa. Ulitin natin. Diba? Hindi ko ako sa kung ano ang nakikita nyo sa akin sa physical. Hindi. Pamatayan. So, basta hindi ikaw yan. Basta hindi ako ito. Okay. Dahil alam ko kung sino ako doon sa spiritual realm. Doon sa I am ko. Yun. Right. Okay. Now, sige. Medyo, isa pa. Actually, itong bagay ng created persona, alamin po ninyo, maigi, dahil malaking bagay ito sa pamumuhay sa ibabaw ng mundo. Pag ikaw yung nabubuhay sa created persona mo, pangit ang ibibigay na karanasan. Pangit na pangit po. Pangit na pangit, di ba? Opo. Ulitin mo nga, sabihin mo ngayon. Sige. Wala yan. Yan. Tingnan mo, kumeko. Ulitin mo. Ang karanasan kasi natin, pag tayo pa rin yung gagawa, tayo ang gagawa ng magiging karanasan natin. Kung mag-isip tayo ng dito, sa magandang pupuntahan mo, mangyayari yon. Kaya kailangan nating mabago ang ating kaisipan. Yo. Change our mind. Yes. Change your mind. Sabi nga, change your thoughts para mabago yung future natin. So, I will just, sabi ni Pastor Rodel, hindi ako yung nakikita mo. Alright? So, bawat isa, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ito. Good. Yung pagkakilala mo, ano pangalan mo? Rene, Morphe. Okay, may asawa ko. Tapos may anak ako. Sa totoo lang, hindi ako yan yung totoo. Hindi yan yung spirit na nakatira sa isipan ng Diyos. No pa man. Itong ako, ngayon, ay isang nilikha ko. Yes. So nilikha mo lang yung mga sarili mo. Yung pagkaalam mo sa sarili mo, ay ginawa mong likha ng yung pagkakilala mo sa iyo. Pero yung pagkakilala mo patungkol sa iyo, hindi siya yung totoo, ikaw. Sino nakakaunawa? Medyo mag-isip-isip. Ulitin natin. Sa tuwing ikaw ay nagre-react, hindi ikaw yung nagre-react na totoo. Ang totoo, meron ka talagang isang nandiyan na hindi mo nakilala. Dahil ang wala mo nakilala, nung ikaw nabuhay sa ibabaw ng mundo, ay yung pagkatao na hubo Binubuo mo. sa dinaan ng mga karanasan
At sa bawat hakbang na iyong karanasan, naglalagay ka ng kaalaman, ako ito. Ako ito. Sa bawat pira-pirasong tinayo mo sa sarili mo, naging isa na siyang muog. At kinilala mo na siyang Beth, Ikaw na yun. Jose, Carmen, Rene, na sa tibay ng iyong paniniwala, lalo siyang nabubuhay. Yes. Dahil kinilala mo siyang ikaw. Yun. Ngunit, ang totoo, hindi ikaw yun. Yun. Yung mga created persona natin na inaakala nating atin. Kasi sa buhay dito sa mundo, yun nga, nilalagyan natin ng hindi maganda. So, Kaya nabubuo. So kapag kinikilala mo ang sarili mo sa created persona mo, so ang tawag doon, wrong identity. Wrong identity, lost identity. Lost identity. Eh kapag nadudong ka sa wrong identity, ano ang consequence niya sa karanasan? Hindi po maganda, syempre. Kasi Alright. po, kung nawala ka na nga sa guide, kumbaga, galing tayo sa spirit, pero hindi yun ang pinangahawakan ko. Yeah. Dito ako nanghahawak sa kung Right. anong nakikreate ko. Yes. Kaya, ang experience ay dalawa. Dahil, lalo kung mag-isip tayo ng negative, mangyayari yon, pinaniwalaan mo eh. Kaya, pag negative naman yung iisipin mo, nagda-doubt pa po. Kasi, ay, imposible naman yan. Oh. Kasi nga, yung na-create natin na, lalo kaisipan natin, ang hirap baguhin ng kaisipan, Pastor. Ng created persona. Opo, ang hirap baguhin. Ng created Ng persona. creative persona ng bawat isa. Ayaw talaga niyang magbago. Ayaw niya. Ng created persona. Ayaw niya. Tatanungin ko nga mga nakikinig sa akin. Kayo ba, naranasan niyo, matigas din? Ayaw magbago ng creative persona niyo? Oh, Oh, di diba? ba? Lumalaban, Pastor. Di ba pinagtatanggol mo lagi yung creative persona natin? Opo. Oo. Pinagtatanggol ko lagi yan. Oo. Samantalang yung totoong ikaw, marunong mag-forgive. Opo. Ah. First love ko daw kasi yung created person. Bakit naging first love? Yan, tanong mo. Yeah, this is discussion a little bit. Anong masasabi? Bakit first love? Hindi ko alam yan. Eh, first love talaga yun kasi siya yung unang mong nakasabi. Oh. Siya yung unang mong naramdaman, Oh. siya yung unang nakita, siya yung unang mong Nagmalasakit sa'yo. So, ilan, sabi ko lang, kaya mo pinaglalaban, kaya mo siya pinagtatanggol. Kasi nga, first love mo siya. Siya yung unang mong minahal bago ang Panginoon. Diba? At hanggang ngayon, maraming tao ang sobrang nagmamahal sa kanilang mga tinatawag na created person. Pero wala silang kamalayan na ang minamahal pala nila ay ang created persona Yes, nila. wala. Kasi, well, everybody is having this conception na yun yung akalang sila talaga. Pero kung madi-discover naman ng isang tao na hindi pa ikaw yan, hindi pa talaga ikaw, yan yung totoong ikaw. Kung yun yan, kung papasok sila doon sa loob ng salita ng Diyos, doon nila madi-discover na meron pala sila totoong identity. Yun. At yun yung mas totoong dapat natin i-embrace. Okay. At wala. Okay, thank you. Thank Totoo you. po yun, Pastor. Kasi yung sabi nga ni Pastor Den, pag pumasok tayo sa kaisipan ng Panginoon, yung created persona natin, tunay na mawawala siya. Yun. Kasi maipamumuhay na natin yung ano yung nalalaman natin. Sabi nga, walk the talk. Kailangan na ang naintindihan natin, makikita at maa-apply din sa sarili natin. Kaya tayo mismo, alam na ilan ba yung created persona na buo natin, ay ngayon wala na. Oh. Okay. Yun yung pinakamaganda. Ang unang-una na mabago natin yung ating kaisipan para lahat ng revelation na naririnig natin ay tunay na hindi lang natin naintindihan bagkos na i-apply natin sa pang-araw-araw natin. Amen. God bless. Thank you, Coach Beth. Sino nagkakaroon ng kabuuang kaisipan? Kailangan kasi meron ka nabubuo sa isipan mo. Sino nagkakaroon ng concept? Taas ang kamay. Now, kayo ba'y naliliwanagan ng gusto? Hindi ito yung para bang palaging preaching na lang preaching.
hello, manalangin kayo araw-araw. Okay, ito po, unawain ninyo. Para, pag ikaw yung nabubuhay sa ibabaw ng mundo, talagang nagpa-participate ka. Alam mo, now, ito na ngayon ang nangyari. Alam niyo po ba, ganito na, sunod na akbang na to, pakinggan niyo maigi. Dahil hindi ka marunong mabuhay, dapat ngayon, kung gusto mo magandang karanasan, alam mo ngayon ang mga tinatawag na mga alituntunin. So, number 1, kailangan marunong ka sa ibabaw ng mundo. Ang Diyos, niligyan tayo ng katawan para magkaroon ng karanasan. Kaya lang, ang unang magiging karanasan mo ay nakadepende kung ano ang pananaw mo sa iyong sarili. Bakit? Sapagkat, ngayon, kung ano yung pananaw mo sa sarili mo, ang mangyayari, meron tinatawag na, ayan na, yung salamin ng buhay. This is the mirror of life. Kung ano ang inirap mo sa salamin, kung ano ang pagka-ikaw, ano ang pagka-ikaw? Ano ang pagka-ikaw? Kung ano yung pagka-ikaw, at sa harap ng buhay mo sa ibabaw ng mundo, meron tinatawag na mirror of life. Ano ibig sabihin ng mirror of life? Sa ibang pananaw, gusto ko pong malaman ninyo, na sa ibabaw na ng mundo, listen up, ikaw yung nakatira sa isang mundo na matalino. Kaya nga sabi ko, God created the heavens and the earth. So, niligay ang earth para doon sa loob ng universe. Ngunit, ang man, nilikha niya para sa earth. So, ang earth pupunta sa earth, ang man pupunta sa earth, ang earth ay isang place na marunong tumugon. Sa English, mag-respond. Alam niyo ba yung mag-respond? Marunong siyang tumugon. Sumagot. Mag-respond. Alright. So, ikaw ay nakatira sa ibabaw ng mundo na marunong sumagot. Tumugon. Parang mirror. Kung ano ipakita mo sa mirror, sasagot lang ang mirror. Kung may mirror dito, ilagay mo yung microphone, makikita niya. So, mag-a-appear ng microphone. Maglagay ka rin ng bag, makikita bag. So, ang mirror ay tumutugon lang kung ano nakikita ng salamin. Na ang tawag, nagre-reflect. Are you listening? Mga kapatid, ang mundong tinitirhan mo ay isang salamin na marunong lang tumugon kung ano ang ipinakikita mo sa iyong pagkatao. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba ang ibig ko sabihin dito? Kung hindi mo to alam, titignan mo ang buhay mo na para bang masakit tumira sa ibabaw ng mundo. Puro na lang, kalungkutan. Tapos ang mga mayayaman, yung mayaman, ang mahirap, lalong mahirap. Hindi po, kapatid. May mirror. At ang mirror ay isang impersonal. Pag sinabing impersonal, hindi siya personal. Siya ay impersonal na kung saan, ano man ang iharap mo, buong tao sa loob ng mundo, pare-pareho tayong may mirror, Kristiyano o hindi. Isang batayan, alright, mabuhay sa ibabaw ng mundo, meron tinatawag na salamin. Or, ang mundo ay nagre-respond lamang sa binibigay mong image. Dahil kung ano image na ipinakikita mo sa loob mo, yun lang din ang image na ipakikita ng mirror. At ang mirror na yan ay ang buhay mo sa ibabaw ng mundo. So ngayon, kung titignan mo ang buhay mo rito sa ibabaw ng mundo na puro mga kasakitan, hindi siya nagbibigay ng sakit ang mundo sa iyo. Hindi. Kung ano lang ang nakikitang image, yun lang din ang pinakikita na buhay mo sa ibabaw ng mundo. Pag pumalakpak kayo, sabihin nyo, ay, ganun pala. Bakit malakpak sabihin nyo, ganun pala. Sino nakakaintindi naman? Sino nakakaintindi? Ngayon. Kaya kung hindi kayo natututo, halimbawa, wala kayong nalaman. Kayo ay nasa isang liblib na area. Maraming mga tao mahihirap.
Siyempre, ang mga mahirap, lagi na lang nagsasalita ng, ang buhay talaga mahirap. Ang pera talaga, hindi nakukuha yan sa, ano ba ang pera? Nakukuha ba yan sa puno na parang pinipitas mo lang? Mahirap. Ang pera ay pinaghihirapan. Mga kapatid, kapag ganyan ang nasa isip mo, at ganyan talaga ang iyong resonate, kumbaga sa vibration, kumbaga sa gitara, naglagay ka ng key of E. Brrrr. Yun ang nare-resonate mo. Yun ang frequency mo. Yun ang tono mo. So, kung ano ang makita ng mirror, yun ang din ang ibibigay niya. Kasi ang mirror, sa ibaba ng mundo, kung ano ang binigay mo, yun ang din ang ibabalik niya. Kung ano tinanim mo, yun ang din ang ibibigay niya. Kaya dito sa ibaba ng mundo, wala kang nakuha na hindi mo binigay yung una. Now, kahit ikaw ay nasa kalagayang mahirap, pero kung ang pinipresent mo sa mirror, ikaw ay asensado, ikaw ay nagta-thrive, ikaw ay umuunlad, kasi ang nakikita naman image, hindi physical. We're talking spiritual. So sa loob ng buhay ng tao, ang tinitignan sa atin dito habang kayo nabubuhay ay kung anong ini-image ninyo sa loob ng inyong mga kaisipan. At kung ano yung ini-image mo, yun ang lalabas sa mirror na spiritual at yun ang ilalabas din niya sa physical na buhay natin. So, nagmamanifest ang buhay natin sa physical, hindi dahil ang physical ang gumagalaw, kundi dahil may spiritual na gumagalaw at nilalagay lang sa physical. So, mga kapatid, ang totoong reality ay kung ano ang nabubuo mong image sa loob mo. Image! Imagination! Oh! Hallelujah. Kaya, pag sinabi ko sa inyo, I am rich. Kung kayo sumisigaw ng I am rich, pero ang inyong kaisipan, nag-imagine kayo, mahirap. Hindi yata kaya. Alam niyo po kung anong nakikita? Yung image. Hindi yung sinasabi. Kaya mga kapatid, sino magaling bumuhay o mabuhay sa ibaba ng mundo? Lahat ng marunong maniwala. Sila yung magagaling. Because all things are possible to him who ang paniniwala ay yung meron kang nakikita sa spiritual. Kaya kinakailangan matuto kayong may makita. Ngayon, kung kayo ay nasa ibaba ng mundo at ang iyong binubuhay ay mahirap at ang lahat nakikita mo puro mahihirap, ngayon, dahil sa puro ka ng kahirapan, hindi ka makapag-isip o makapag-imagine o makapaglikha. Alam niyo mga kapatid, wala na, talo ka na. Talo ka na. Talo ka na. Bakit? Yung mag-image ka lang sa loob para ipakita mo sa spiritual mirror ng buhay mo, yun na lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Bakit? Mga kapatid, bakit? Kasi ang lahat ng attention mo ay nahuli, na-trap. Nino? Ng mga bagay na nakikita mo sa labas. Dahil ang iyong koneksyon ay puro sa labas. Lahat ng iyong mga nasa isipan ay galing sa labas na pumapasok sa loob. Instead, na galing sa loob na lumalabas. Ang mga taong spiritual ay yung marunong magkaroon ng kaisipan sa loob, nagbibigay ng kanyang kalikaan, pinaniniwalaan niya, at inilalabas niya. Yan ang spiritual man. Yan ang powerful man. Parang ayaw ko yatang sumama sa akin. Sumigaw ng amen yung mga gusto sumama. Sumigaw ka ng amen. Alam niyo, may mangyayari sa buhay niyo pag ganito ang inyong ginagawa, mga kapatid. Halimbawa, sa panahon ng pagtaas ng mga presyo, isipin mo lamang, sa lahat ng pangyayari ito, nasa ibabaw ka pa rin ng circumstansya na nangyayari ngayon. Ang lahat po malakpak, sabi mo, ako yun? Bagamat nagsisipag taasan, nagsisipag, tawag dito, concern, worry.
Huwag na huwag kayo magsasalita sa bibig nyo na worried kayo. Huwag na huwag kayo magsasalita na kayo magkukulang. Huwag na huwag kayo magbibigay ng anything. Kailangan consistent kayo sa inyong kaisipan para yun ang pinakikita nyo sa mirror ng life. Lahat tayo dito, lalabas sa kalagayan ito na hindi maghihirap, bagkos. Lalo pa tayo umuulat. Gamitin mo lamang ang iyong pananaw sa loob. Sabihin mo lang na, greater is He that is in me than He who is in the world. Now, dahil nandiyan sa loob mo, kung ano ang iyong i-imagine, yun ang mangyayari. I-imagine mo, hindi ka mawawalan ng pagkain, hindi ka matutuyuan ng pera, lagi may dumarating. You know what? Don't ever think how. Just put it in your image. Sapagkat kung ano in-image mo, yun ang ibinibigay mo, gusto mong mangyari sa buhay mo. So mga kapatid, alam nyo, kapag gusto mong mabuhay sa ibabaw ng mundo, nasa loob ng Biblia. Hindi religious way. Kailangan lang marunong tayo na kumilala sa salamin ng buhay. Kaya ngayon, ang bawat nangyayari sa buhay mo, walang gumawa niyan kundi ikaw. Ulitin ko, hindi iba, kundi ikaw. Kaya kung meron man nangyari sa iyo, etong gawin mo. Saliksikin mo ang iyong kaisipan, ano doon ang mali? Ano dito ang mali? Ano ba inisip ko mali? Hahanapin mo yung mali sa isip mo. Hindi ka maghanap ng mali siya. Ito, kaya nangyari kasi siya. Alam mo, siya, huwag ka maghanap sa labas. Hindi ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ano man na nangyari sa iyo, nanggaling. Kaya kinakailangan, pag may nangyari, pangit, pasok sa loob ng kwarto. Isipin mo, anong mali, anong mali? Kasi hindi po pwede lumabas yan na hindi nanggaling sa akin. May nangyari, tapos nakita mo, mag-ask ka ngayon ng forgiveness and then mag-change ka ng mind. Metanoia! Change your mind! Repent! Kaya ang repentance, hindi na yun nagkaroon ka ng kasalanan sa moral, hindi ka nagkaroon ka ng parang, mga ethics na mga mali. No! Ang paghingi ng forgiveness at saka change of mind is because parang may mali sa nararanasan ko. Alam niyo mga kapatid, pag may mali sa nararanasan, anong madalas ang ginagawa mo? Sumisilip ka sa bintana, naghahanap ka ng masisisi. Ay, naku, gobyerno kasi. Ay, mga magulang ko, hindi ako pinag-aral. Mga kapatid, huwag na ganyan. Hanap ka sa loob ng isip mo. May mali. At walang ibang magkukurek nun, kundi ikaw lang. Amen. Sino ngayon ang willing gumawa ng ganyan sa buhay? Alam niyo ba? Mahalaga. Ano ba masasabi mo sa mirror of life? Si Coach, Good morning. Coach Russell. Okay, Coach Russell, Okay, please. good morning, good morning. Balikan lang natin ng konti yung, ngayon alam na natin no, na galing tayo sa kaisipan ng Panginoon. So from the beginning, alam na natin ano yung kakayahan natin. Yes. But then again, dahil tayo pumasok sa creation, sabi ko nga kay Pastor nung marinig ko, tayo din pala nagkatawang tao. Amen? Beautiful. Nakukuha po ba natin? Sige. Tayo din po nagkatawang tao. Wow. Amen? So, nung una, nung tayo nakikinig, si Jesus Christ, Diyos na siya. Pero nagkatawang tao siya. Naging tao siya. Tama po? Tama. Ganon din po pala tayo. Kasi nung tayo ay nag-exist, sa kaisipan pa lang ng Panginoon, it means, lahat ng meron ng Diyos, meron tayo. Yes. Ang nangyari, nung tayo pumasok sa creation, ang karanasan ni Jesus, naging karanasan din natin. Yes. Kasi nung panahon na siya'y naging bata, hindi naman siya agad na-awaken eh. The same thing with us. Yeah. Di ba? Nung tayo lumabas sa sinapupunan ng mother natin, at naging anak tayo, from the beginning, wala tayong alam.
Wala tayong muwang. Kaya sinasabi nga nila, yung mga ganitong edad, innocent. Di ba? Yeah. Until nagkaroon tayo ng sarili nating kaisipan. At yung kaisipan na yun, what we call it, created persona. Yun ang una nating na-establish. Yun ang una nating nabuo. Until such time na tayo'y mapalad, sabi nga, tayo'y nakapakinig at tumanggap, magbago ng kaisipan. So yung ating created persona, yun yung ating old version. So dahil tayo ngayon nakakapakinig na, nakahakbang na tayo, nagkaroon tayo ng new self natin. So sabi nga doon, pag created persona sa mirror of life natin, ang mirror of life, tama po sabi kanina ni Pastor, wala siyang kikilalanin, either Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano. Ibig sabihin, lahat po pantay. So ibig sabihin, pag kung hindi ako Kristiyano, pero meron akong prinsipyo o principle o ang perspective ko is talagang umunlad ang buhay ko kahit wala pa ako sa Panginoon. Pero dahil yun ang aking ini-imagine, yun ang dinidesire ko, it will be happen. It will happen. Dahil yun ang nakikita ko sa sarili ko. Tama po? Yes. So, mas lalo nating tingnan dahil tayo, we have Christ in us, nasa atin si Kristo. Naniniwala na po tayo, nasa atin si Kristo. Amen. Ayun, buong buo. Sabi nga po, we came from God. So we are part of God and we are full. Buong buo po ang parte natin na galing sa Panginoon. Wow. So dapat po, pagtingin natin sa mirror of life, kitang-kita kagad natin, hindi ito. Yeah. Sabi nga, mas madalas nakikita natin, ito, tayo, physical natin. So sabi kanina ni Coach Rodel, hindi ako ito na nakikita ninyo sa physical. Yeah, hindi ka. Kung hindi, ako ito na nakikita ko sa spiritual. Yan. So ganun po ang mirror. Wow. So wag nating tingnan ito. Kasi pag nakita natin ito, makikita mo na, mahiyain pala ako. Ayun. Di ba? Tama. Nakikita mo, mahiyain pala ako. Kaya ayaw mong humakbang. There is always a fear. Palagi tayong may takot. Pero you know what? Yung mirror of life na yan, dahil yan ay hindi ikaw yan. Di ba? Ang nakikita mo lang yung physical. Punta ka ngayon sa mataas. Di ba? Punta tayo sa spiritual natin. Sa reality. Anong nakikita natin? Di ba? Kaya kong kumuha ng isang project. Nakikita ko ngayon, nakikita ko na sino yung kausap ko, ano yung project na kukunin ko. Then on the mirror, makikita ninyo, wow, consistency ng ating imagination. Then one day, from the mirror, from within, lalabas po yan. Tandaan po natin, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating thoughts, iyon po ang ilalabas natin physically. Amen? So sabi ko nga po, nung ako'y nag-speak din sa Makati last Wednesday. So, medyo binalikan ko dahil most of the time na ibabanggit o na i-message ng ating buting pastor ang imagination. You know what? Totoo po. Sa kanila kasi more on visualization. But you know what? Yung consistency ng kanilang imagination, kaya nagkakaroon ng successful whatever their goal and plans na gusto nilang marating. Ginusto nilang magkaroon ng millions, inimagine lang po nila. Ginusto nilang maging 2 million, 3 million ang kanilang makukuha. It happens because alam nila ang imagination. At tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay nag-i-imagine, it was our faith. Ang faith po natin is nagpa-progress po yan. So, ibig sabihin po, hindi po yan mangyayari kung hindi mo itataas o hindi mo bibigyan ng panibagong lakas ang iyong imagination. Sabi nga po, everything is possible to who believe. Yes. So lahat po tayo naniniwala, magagawa natin ang lahat ng bagay. Huwag po tayong tumigil mag-desire, mga kapatid. Yes. Yun kasi yun eh. Huwag tayong tumigil mag-desire.
most of us kasi sinasabi natin bilang isang Kristiyano, palagi tayong nandun sa pagiging humble. Oo. Okay na ako dito. Kontento na ako dito. Itong binigay ng Diyos sa akin, okay na. Pero alam niyo ba na yun talaga ang gusto ng Diyos? Di ba? Ang gusto ng Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay. Buhay na pwede nating ibahagi kung tayo'y magiging masagana. Yeah. Tama po? Pag tayo'y naging masagana, pwede natin itong ibahagi sa iba. At magiging tulay tayo para sila naman din ay pagpalain. Amen po? So, tandaan natin ang mirror of life, just and fair po yan. Kung anong ipinapakita ng thoughts mo, anong pinapakita mo, yun ang lalabas. Kaya wag tayong magpakita ng takot tayo, wag tayong magpakita na nagwo-worry tayo, wag tayong magpakita na medyo malungkot tayo. Ipakita natin ano yung nasa loob natin. Amen? Ano yung gusto ng puso mo, ng desire mo, yun ang ipakita mo sa mirror. Para yun ang lalabas. Amen. Amen? Hallelujah. Right. Thank you very much, Coach Russell. All right. Conclusion. Here is conclusion. Then, tayo ka ng konti. All right. This is how I want you to be all really successful in life. You know, we are a teaching church. Makikita nyo, wala kaming kwento sa message namin. Sino nakaka-observe? Every minute, we are teaching. Are you listening? Masanay na kayo na nag-iisip. Kasi, hindi po ako nag-entertain by kwento. Masarap po makinig ng kwento. Totoo naman. Kaya lang, mas marami akong gustong ituro. Ito na ngayon. Sa lahat ng mga marunong mag-isip, here it is. Halimbawa, ito ang spirit. Ito yung created persona. Isang tao lang kami. Are you there? Halimbawa, ito yung tinatawag mong ikaw. Pero ang totoong ikaw ay ito. Are you with me? Now, hindi mo kilala to. Mas kilala mo to. Yun ang unang yung sitwasyon. Mas kilala mo ito. Now, since may nagtuturo na sa inyo ngayon, unti-unti nyo na nagkakaroon kayo ng awareness, meron ka palang ito. So, kinakailangan ngayon, ito ang iyong mabigyan ng atensyon na kilalanin. At mabibigyan ko kayo ng isang panimulang difference. Alright. Itong old man na created persona, at saka yung itong real you, na nanggaling sa Panginoon. Are you with me? Yes. Alright. Itong nanggaling sa Panginoon, ang alam lang niya, mayaman siya. Hindi niya alam ang maging mahirap. Walang alam sa kahirapan to. Ang may alam sa kahirapan ay ito. Alam din niya maging mayaman, alam din niya maging mahirap. Pwede niyang maranasan. Pero, yung new man, yung mismong ikaw, walang alam niya sa kahirapan. Ang alam lang niya, mayaman siya. Dahil siya nang galing sa Diyos. Pangalawa, ang alam lang nito, lagi niyang kaya. Ang alam ng created persona, mas marami siyang alam na hindi niya kaya. Ito, ikaw na totoo, wala siyang alam na hindi niya kaya. Interesado ba kayo? Interesado ba kayo? Mga kapatid, yung sinasabi kong ito, meron ka din yan. Ikaw din yun. Kaya kung interesado ka makilala siya, pinakikilala na namin ngayon. Kaya, ang pag sinabi ko magbago ka, pakinggan nyo maigi, hindi nyo babaguhin to. Hindi nyo to babaguhin. Are you with me? Papatayin nyo to.
Parang sangayon kay lahat patay na. Walang sabing I object. Hindi, tumingin sila eh. Mahal ka nila eh. Alright. Sacrificial lang ba? Sacrificial lang pwede, no? Alright. Ang totoo, wala kayong babaguhin. Nagbabago lang kayo kasi unti-unti nyo itong pinapatay at unti-unti nyo nakikita kung sino kayo. Yun ang pagbabago. Pero hindi nyo binabago mo. Sino nakaintindi? Sino nakaintindi? So, huwag niyong isipin baguhin ito. I-eradicate niyo sapagkat the more na tinatanggal niyo siya, the more na lumalabas yung iyong totoong ikaw. Kaya, ang pagbabago, na thinking mo, nababago siya, hindi. Nababago ka kasi unti-unti na siyang nawawala at unti-unti na lumalabas ang totoong ikaw. Kaya po tayo lahat, Brother Edwin,